Nalaman na nga ni Ina kung saan naroroon itong si Deloria at naaktuhan pa nga niya ito na mismo sinasaktan ito ng nag-aalaga sa kanya kung kahit napasigaw siya. Subalit sa may pintuan pa lamang ay hinarang na siya ng mga bodyguard sapagkat bawal nga pumasok ang hindi tunay na kamag-anak ni Deloria. At naroon din itong si Sonia kung saan gigil din dito kay Ina at sinabihan siya na bakit at paano niya natuntun ang lugar na iyon. Siguro nga ay na-stalk siya kung kaya't siya ay naroon din. Instead na magmaliwanag nga itong si Ina, sinabi niya kay Sonia na hindi na mahalaga ang bagay na iyon kung paano siya nakapunta doon. Ang mahalaga ang kanyang sasabihin kung saan nakita niya mismo sa kanyang mga mata na sinasaktan nga itong si Deloria. Ngunit si Sonia ay bulag nga sa katotohanan, hindi siya nakikinig kay Ina sapagkat sa kanyang isip ito ay gumagawa lamang ng kwento at gumagawa ng paraan kung paano makalapit muli kay Deloria dahil tingin niya ay gagamitin naman ni Inang muli itong si Lola Arya. Subalit dahil sa hindi siya pinakinggan ni Sonia at itinaboy pa nga siya palabas ng naturang facility, walang nagawa itong si Ina kundi lumayo na lamang at wala siyang ibang option kundi apuntahan ang mga De La Costa family. Doon pa lang ay hinarang na siya agad itong si Lani kung saan gigil na gigil din sa kanya. Alam niya ang katotohanan dahil siya mismo ang nag-utos sa tauhan niya na lasunin na nga itong si Lola Arya nang sa ganun tuluyan na nga itong mabaliw at maghalas. Hindi papayag si Ina na hindi makapagsalita. Kailangan malaman ng lahat ang tunay na kalagayan ng matanda kung kaya sinabihan niya ang lahat na nasa masilang kalagayan ang matanda sapagkat binubugbog siya na nag-aalaga sa kanya. Tinanong din niya si Yuan kung alam ba niya ang tunay na kalagayan ng kanyang Lola Arya. Bakit ganun ang nangyari ay parang napabayaan na lamang siya sa facility. Subalit, instead na makinig nga ang lahat sa sinasabi nga nitong si Ina ay humaharang na agad itong si Joanna kung saan alaman niya ang nangyayari sa kanyang lola. Ngunit natutuwa pa ito dahil wala na siyang pakailam sapagkat ang yaman ng kanyang lola para sa kanya ang importante. Wala nang halaga sa kanya ang matanda. Kung mamatay man ito o magkasakit ay wala na siyang pakialam dahil patapon na rin ang kanyang buhay. Ang mahalaga sa kanya ay nasa kanya na at nasa kamay na ang inheritan sa matagal na niyang pinapangarap na noon ay pinagkakait ni Lola Arya dahil nga sa kanyang hindi magandang ugali. Malungkot man si Ina, ngunit wala na siyang magagawa kung pamilya na mismo ay wala nang pakialam sa matanda. Kung kaya't wala na siyang ibang option kundi ang ayusin na lamang ang kanyang buhay. Gagawa siya ng paraan kung paano makabangon muli kahit wala na si Lola Arya sa kanyang tabi. Naisipan nga niya na gumawa din ng isang restaurant. Sa pamamagitan ng kanyang mga kaibigan ay makakagawa sila ng Nono's Restaurant ulit. Ipapangalan niya sa kanyang kapatid at dito nga ay magugulat na lamang si Joanna kung paano nagkaroon na nga sila ng kakompetensya na restaurant dahil magaling din magtimpla itong si Ina. Nag-umpisa nga sila sa maliit lamang na karinderya hanggang sa unti-unting nakilala dahil sa masarap at malasa ang kanyang mga luto ay unti-unting dumami din ang kanilang mga customer at naglago ang kanilang tinayong restaurant na siyang hahakot ng maraming atensyon. Dito naman ay biglang mapapasugod ito ang si Joanna